So, magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang ngayon ay isang tahimik at mapayapang Black Saturday. So, welcome ulit sa isang live episode ng Biyahero kung saan pinag-usapan natin yung biyahe ng bawat Pilipino. But however, because of the Lenten season, we are observing Lent by staying at home or staying where we are muna. And we will resume our trips. Malapit na mag-resume yung biyahe natin. Sa Lunes, aarangkada ulit tayo. Doon may balitang magngamahal na naman yung gasolina. Pagdasal natin na hindi ito masyadong magdulot ng, or hindi ito tumagal dahil siguradong magdudulot ito ng kahirapan sa ating mga kababayan. So again, mukhang ang sitwasyon sa Middle East ay hindi pa humuhupa. So, ang malaking epekto niyan is yung presyo ng mga bilihin at lalong-lalo na yung presyo din ng mga fertilizers. Yan yung ginagamit ng ating mga farmers na kung magmamahal, doble yung presyo ng mga fertilizers. Malamang yung mga farmers natin either hindi makapagtanim or kung makapagtaniman, mataas din yung magiging presyo ng mga bilihin ng kanilang mga produce. So, pagdasal natin na hindi na tumagal. No? Kasi siguradong ngayon pa lang malaki ng epekto sa ating mga kababayan. So, isama natin yan sa ating panalangin. No? So, ngayong Lenten season, pinag-usapan natin iba't ibang mga characters sa Bible during the Passion of the Christ. Disclaimer, hindi ako Bible scholar na busisihin lahat ng mga detalye. But it's just a layman's perspective sa iba't ibang mga interesting characters sa Bible during the Passion of Christ hanggang sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pag-resurrect na pwede natin mapagkunan ng aral. So, nag-umpisa tayo with Judas as a symbol of betrayal. Then second, we talked about the Roman soldier na pinilit si Simon of Cyrene na tulungan si Jesus. And we also talked about Simon Peter. And then we talked about the women, no? Kahapon. Very interesting characters doon sa Passion of Christ na tahimik lang pero nasa sidelines, pero habang yung mga kalalakihan, lalo na yung mga disciples, nagsipagtago, tumakas dahil takot na baka sila hulihin din. Pero yung mga kababaihan na matagal nang sumusunod kay Jesus, hindi siya iniwan, nandun pa rin hanggang dun sa crucifixion. So, mahaba-habang kwentuhan niyang kahapon. If you want to review, you can watch the replay sa Facebook page ng Gawad Kalinga. So yun. So ngayon naman, dahil it's a Black Saturday, actually sa sobrang tahimik, ganyan din malamang yung nangyari doon sa panahon ni Kristo na sobrang tahimik dahil it was a Sabbath. Kapag Sabbath, pagkakaalam ko sa tradisyon ng mga Hudyo, pag Sabbath, dapat walang lalabas sa bahay. Walang magtatrabaho. Kaya minadali nila yung crucifixion na hindi mag-extend dahil magpe-prepare pa sila para sa Sabbath, which is yung kinabukasan na Sabado. Kaya Sabado, Sabbath, di ba? So, and during Sabbath, tahimik, sin walang ganap. Even sa Bible, halos walang balita. After nung paghuli kay Jesus, actually sunod-sunod yun na medyo intense na mga scenes na tamang-tama talaga sa pelikula. Umpisa sa Last Supper, tapos punta doon sa nahuli si Jesus hanggang sa siya ay hinusgahan, and then hanggang sa kanyang papunta sa crucifixion, hanggang na-crucify. Napaka-intense ng mga scenes. Sobrang intense na mismong tayo, kahit binabasa lang natin, kahit hindi pelikula, mararamdaman natin yung intensity ng mga scenes na yun.
Pero after nung pagkamatay ni Jesus, and after siya nilibing, boom, tahimik. Walang balita. Walang sceneries. So dahil Sabbath. And then pangalawa, I think yan din yung, it's a moment na, especially for those na naniniwala kay Jesus, and then nung nakita, lalo yung mga disciples, ito rin yung time na nagtatago sila at malamang ang iba sa kanila nagda-doubt na, nagdududa na kung totoo ba na si Jesus ay Messiah. Kasi namatay. Nakita nila namatay, na hindi niya na-save yung sarili niya while it's part of the fulfilling the prophecy. But then again, siyempre at that time, if we will put our shoes doon sa mga disipulo ni Jesus that time, malamang mararamdaman din natin, natalo tayo. Mukhang nagkamali tayo. So, ganun din. So, talagang napakatahimik and it captures yung nagtago, nanahimik din lahat. Nanahimik lahat yung mga dating maingay about kay Jesus, biglang nanahimik. So, tamang-tama doon sa Black Saturday na tahimik. Hindi lang dahil Sabbath, pero nanahimik silang lahat. Now, ang isang character na interesting na, well, actually, halos siya lang yung na mention during Black Saturday or before Black Saturday was si Joseph of Arimathea. Parang Arimathea yata. Yun yung lugar. Pero pangalan niya Joseph. Si Joseph, na sinabi sa Bible na after namatay si Jesus, pinuntahan niya before pa. Si Joseph ay sinabi na secretly disciple siya ni Jesus. Hindi publicly. Sekreto lang. So, hindi siya kasama dun sa 12 disciples. So, follower siya ni Jesus, naniniwala siya na si Jesus ay Messiah, pero patago, sikreto. Unlike yung sa ibang mga disciples na very public, and then nung namatay si Jesus, nagnanahimik. Ito, iba naman yung character niya. Si Joseph of Arimathea, talagang sikreto ever since nag-umpisa. Now, interestingly, si Joseph, itong taong ito, is mataas ang posisyon sa simbahan. Part siya ng council ng Sanhedrin. Sanhedrin is yung pinakamataas na grupo na namamahala ng kanilang simbahan. So, kaya mapapaisip tayo na, kung siya'y napakataas yung posisyon sa simbahan, malamang meron din kaya pala siyang magagawa doon sa noong hinuhusgahan si Kristo. Kasi ang nagdampot sa kanya is yung mga church leaders, religious leaders. At yung mga religious leaders dinala si Jesus kay Pontius Pilate para hatulan ng sentensya. So ito si Joseph, interestingly, una, disciple pala siya ni Jesus, pero secretly. Pangalawa, mataas ang position sa simbahan, sa church, sa kanilang religious na grupo. Part siya ng council or Sanhedrin. At may connection. Dahil, after nung namatay si Jesus, pinuntahan niya si Pontius Pilate. At sinabi niya kay Pontius Pilate na arbor ko na yung katawan ni Jesus. At ako na magpapalibing. So, may connection kasi hindi naman kahit sino, hindi man basta-basta pwedeng lumapit kay Pontius Pilate, diba? Kung wala ka namang connection. At may kaya dahil meron siyang naka-standby na libingan. At mukhang magara dahil may mga malalaking stones na pangtakip. So, ang sa description mukhang siya. Talagang mayaman. At marahil, doon sa panahon ni Jesus at the time, kailangan mo talagang mag-prepare ng libingan mo. Unlike sa panahon ngayon, or sa atin dito sa Pilipinas, or karamihan sa atin, lalo mga Kristiyano, na hindi naman agad-agad dapat ilibing.
Gaya ng mga Muslim ngayon, dapat halos within 24 hours, dapat ilibing na. So, mas maigi na meron ka ng nakahandang libingan, di ba? Unlike tayo mga Kristiyano, pag tayo namatay, pwede pang iburol ng 1 week, 2 weeks, minsan mas mahaba pa. Depende sa kung anong may hinihintay or kung wala pang pera or baka hindi pa ready yung pinapagawang libingan o bibili pa lang. So, ito si Joseph. Meron na siyang nakahanda at mukhang mag-ara, malaki na libingan. Dahil nga may kaya, mayaman. Pero sinabi niya lumapit siya kay Pontius Pilate at sinabi niya na, arbor ko na yung katawan ni Jesus, ako na ang magpapalibing. So, dahil halos wala ng mga tao, dahil nag-prepare na sa Passover or sa Sabbath, malamang konti lang yung mga nakatulong niya kasama yung mga kababaihan na sumusunod kay Kristo. So, ang daming mga ritual at binalot sa garment at daming mga spices. And then, yun na, nilibing si Jesus. Ang paglilibing pala sa kanila, babalutin lang, lalagay lang sa stone na parang table, and then isasarado na yung tomb. Malaking stone na hindi pwedeng basta-basta mabubuksan, lalong-lalo na kung may mga, let's say, mga hayop na nakakaamoy na baka gustong pumasok. So ano siya? Matrabaho na pag-set ng katawan sa loob. So, ito yung character na habang nananahimik lahat, siya patuloy pa rin, tahimik pa rin na secretly follower pala siya ni Jesus at siya ay pataas ang posisyon sa church, sa Sanhedrin, part siya ng council. Pero never niyang ginawang public yung kanyang posisyon, yung kanyang paniniwala kay Jesus as a Messiah. Dahil alam niya na magpa-fireback yun. At hindi natin siya mahusgahan kung ano man yung kanyang reasons. Pero kasama dyan, malamang is yung status niya sa society. Baka nag-aalangan siya na maapektuhan yun. Na unnecessarily kung ipapublic niya yung kanyang paniniwala na si Jesus ay Messiah. Kaya sikreto lang. At may kaya, siguro mataas yung posisyon sa society, kaya maraming kinonsider. So tayo, isang palaisipan din na though kahit hindi dahil sa posisyon, pero there are many times also sa buhay natin na meron tayong malakas na paniniwala pero for some reasons, hindi natin ginagawang public. For some reasons, sinisikreto lang natin. Without judgment, but there may be times na baka din naman minsan kailangan din natin gawing public yung mga posisyon natin. Lalong-lalo na kung yun ay sa ikabubuti ng karamihan. Diyan pumapasok yung ating mga bayani na bayani ng bansa na gustuhin man nilang manahimik pero pinili nila na lumaban para sa kabutihan ng karamihan. So, ano yung mga instances din sa buhay natin kahit maliit na bagay pero tinago natin yung ating paniniwala. Kasi either natatakot tayo or baka maapektuhan yung araw-araw nating pamumuhay. So, yun. So, yun. So, yun yung character na fin-feature natin ngayon. Sa mga bago lang kapapasok, so ang fin-feature natin na character is si Joseph of Arimathea. Tahimik yung Black Saturday, gaya ngayon, napakatahimik. Sa Bible, napakatahimik din, halos walang kwento. After ng napaka-intense na mga kwento, na mga events, tapos biglang boom, tahimik. Ganyan din dun sa Bible. No?
At pero, halos iisa lang kwento yung mas lumabas. Yun yung kwento ni Joseph of Arimathea. Si Joseph, sinabi doon na sabi sa Bible, secretly sinusundan niya si Jesus or disciple siya ni Jesus pero patago. Kasi una, mataas yung posisyon niya sa simbahan. Na simbahan nga yung kumokontra kay Jesus. Meron palang member ng council na naniniwala kay Jesus pero hindi niya sinasabi. And also, malamang mataas yung posisyon niya sa society dahil after nung namatay si Jesus, lumapit siya kay Pontius Pilate para ma-arbor yung katawan ni Jesus. Inarbor niya para sabi niya siya na yung magpapalibing. Dahil may kaya, naka-ready na yung supposed to be siguro para sa kanya yung nalibingan. Pero binigay niya na lang or doon niya na lang pinalibing si Jesus. So yun. So, sa mga kasama natin, if you want, kung may gusto kayong batiin, may gusto kayong, hindi kasi naglo-load yung mga comments. And by the way, again, malapit na mag-resume yung ating biyahe. Sa Monday, nasa kalsada ulit tayo. Pinagdarasal natin na huminto na yung kaguluhan sa Middle East para naman hindi masyado maapektuhan yung ating mga kababayan. Na ngayon, mag-uumpisa na magmahal ang mga presyo ng bilihin. At kung patuloy yung gulo sa Middle East, lalong-lalo na sa Strait of Hormuz, kung saan sabi nila 85% ng ating gasolina galing doon. While only 20% ng gasolina ng buong mundo dumadaan doon sa Strait of Hormuz, 20% lang or 25%. Pero tayo pala sa Pilipinas and among other countries, 85% ng ating gasolina galing doon. So imagine, dahil wala yun, masyado tayong naapektuhan. So, sabi ni Ate Mars, Hi, good noon Sir Dan. Musta po kayo? Salamat sa GK, sa lahat ng tulong ninyo sa nangangailangan. Naway gabayan po kayo ng Panginoong may kapal. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa inyo na sumusuporta sa Gawad Kalinga. Whether you're volunteer or beneficiary, lahat tayo ay Gawad Kalinga. Dahil yung Gawad Kalinga, hindi naman yan basta lang na organisasyon, yan ay samahan. Samahan ng mga Pilipino na naniniwala na posibleng mag-asenso yung bansa, posibleng tapusin yung kahirapan sa pamamaraan ng hindi sa dahas, kundi sa pagmamahal. Diba? So, sabi ni Annalisa, hello po, magandang tanghali po, musta po ang lahat. Ingat po kayo from GK, Bawan, Batangas. Yes, Ate Annalisa, malapit na tayong pumunta sa Batangas. Excited na kami. At sana nga matapos na yung gulo sa Middle East para tuloy-tuloy yung biyahero. Kasi kung patuloy itong sa ngayon nga, nilimitahan na lang natin yung nabibisita dahil sa mahal kasi yung gasolina. Pero sisikapin pa rin natin na may mapuntahang mga probinsya. Pero kung hindi man lahat, pagpasensyahan nyo na po. Kasi talagang ramdam din natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya sana patuloy-tuloy yung ating biyahe. And kayo po, pinagdadasal din namin na sana hindi man kailangan mag-panic pero kailangan na rin mag-umpisa na maghanda. Una dyan is kung pwede kayo magtanim. Pwede tayo magtanim sa ating bakuran, kahit sa mga paso ng mga gulay. Yung mga gulay na mabilis lang mag-harvest, gawin natin. May crisis man or wala, makakatulong yon. Kung sakaling matapos na yung crisis, tapos marami tayong mga gulay, pwede naman natin ipamigay sa mga taong nangangailangan, di ba? Pero kung sakaling tumagal pa yung crisis, at least yung pamilya nyo merong pagkukunang, mababawasan yung gastos, kumbaga. So, gawin po natin yan. Yung pagpaghanda. Isa pa dyan is yung bawasan din natin yung ating gastos. Mga gastos na baka hindi pa masyado importante.
Kasi dahil magmamahal yung presyo ng mga pangunahing bilihin, yun yung muna i-prioritize natin. Kung may mga gastos na pwede naman ipagpaliban, wag na muna. Okay? Kasama na dyan yung bisyo, kasama na dyan yung binibili nating mga produkto. And ako rin mismo nakikiusap na sana kung bibili man tayo ng mga produkto, piliin din natin yung mga produktong gawa sa atin. Yung gawa ng mga Pilipino para matulungan natin yung ating mga farmers. So, comparing, kung nasa grocery kayo or nasa market, kung may mga gulay or mga canned goods, piliin natin yung gawa sa Pilipinas. Diba? Huwag na muna yung sa sunod na yun. Yung mga paborito nating mga imported sa sunod na yun. Sabi ni Chrissy, may you all have a blessed Holy Week. Salamat, Ate Chrissy. Kayo rin, ikaw rin. May you also have a restful and blessed Saturday and Easter Sunday. Kasi next week, aarangkada ulit tayo. Diba? So yun. So, maraming bagay na it's one way of not just being silent. Gaya ni Joseph of Arimathea na naging silent. May ginawa, yes, and maganda naman yung ginawa niya. Pero maybe there are times also na kailangan din natin maging public on our positions. Gaya ng position natin, lalo sa Gawad Kalinga, yung position natin na hindi pwedeng na. Isang prinsipyo ng GK na hindi pwedeng na. Hindi pwedeng patuloy na naiiwan yung mga mahirap. Hindi pwedeng patuloy na may namamatay ng mga kabataang Pilipino dahil sa gutom at malnutrisyon. At hindi pwede na maraming mga estudyante na tumatanda na mangmang or hindi naiintindihan yung binabasa. So para sa atin, hindi pwedeng maging silent lang tayo. Pero ang paraan ng GK, hindi yung magrarally at makikipag-away. Ang paraan ng GK ay makipagtulungan at makipag-ugnayan. Dahil napakalaki ng problema at kailangan yung tulong ng lahat. Hindi lalong walang mangyayari kung mag-aaway-away tayo. Di ba? So, sabi nga nila, kapag ang mga malalaki ay nag-aaway-away, yung mga maliliit, yun yung laging kawawa. So, shout out daw galing kay Eman Bitor. Kuya Eman, baka gusto mong mag-start ng water fasting. So, good news. Proof of life, buhay pa kami ni Colleen. Nag-start kami ng water fasting noong Wednesday and then natapos kahapon. Yay! Alas 6 ng gabi kahapon, kumain na kami. So 3 days na walang kain. Tubig lang. Tubig na may konting asin at some minerals. So, shout out, sabi ni Eman, shout out sa mga anak ko, kay Lay at Liev from Butuan. So, Christian, sabi ni Christian, syagit lang bay. Subukan daw ni Eman. Lalong-lalo na para sa mga taong maraming stored fats, kain-kaya nyo. Dahil kapag wala tayong kinakain, yung stored fats naman yung kukunin ng katawan natin. Lalong-lalo na yung visceral fats. Visceral fats, yan yung pinakamahirap tanggalin na fats. Yung ibang fats, yung subcutaneous fats, madaling tanggalin yan. Magtakbo ka lang araw-araw, magpapawis ka, exercise, basketball madalas. Madaling mag-biking, madaling mawala yan. Pero yung visceral fat, yung taba na bumabalot sa ating mga organs, yun daw yung hindi madaling tanggalin. At yan din naman din kasi galing yan sa mga processed foods. Sa kinakain natin ng mga canned goods, sa mga processed foods, hotdog, tocino, junk foods, yung mga bawal, soft drinks, yun yung hindi maganda sa katawan, yun yung nagbi-build up ng visceral fats. Diba? So yun. So, isang magandang paraan para matanggal yung visceral fats is yung fasting. Yun. So, sabi ni Eman, subukan niya daw 16 to 8. Anong 16 to 8? 16 hours walang kain, 8 hours kain. Pwede naman, ka muna, intermittent
fasting. And then, pag medyo kaya na ng katawan, pwede ka na mag 3 days fast. So, yun. So, again, yung pinag-usapan nating character ngayon na pwede natin mapagkukunan ng reflection. Not necessarily answers or direct na mga insights, but reflection. Na may isang tao, during pagkamatay ni Jesus, tahimik lahat, pero ito lang yung nangibabaw na kwento, is yung si Joseph of Arimathea na secretly siya pala yung disipulo ni Jesus. Sumusunod pala siya kay Jesus. Or naniniwala siya na si Jesus ay Messiah. Pero secretly, patago. At hindi siya part ng 12 apostles. Yun, kinaklaro natin. Hindi siya part ng 12. So baka nga yung iba, malamang hindi alam ng 12 na siya ay sumusunod din kay Kristo. Or naniniwala din na si Jesus ay Messiah. Patago dahil sa kanyang status siguro sa society, para sa kanya, delikado. Una, part siya ng Sanhedrin or council ng mga religious leaders. Yung pinakamataas na council. Kung yun din yung council na naghusga kay Kristo. So part siya nun. So, pero hindi niya tinago niya lang. Diba? And mataas yung may influence siya dahil nilapitan niya si Pontius Pilate para arborin yung katawan ni Jesus para siya na lang magpalibing. Kasi meron siyang nakahanda na nalibingan na maayos at medyo magara, di ba? Kasi nga may kaya. So yun. So again, we will soon go back to the road. Pabiyahe ulit tayo. Excited na ba kayo? Sa next week, tatapusin din natin yung ating Region 3, especially yung Zambales, and also yung Metro Manila, yung mga malalapit. And then, bago tayo tatahak sa Region 4, 4A and 4B. Kung pagpalain, and sana humupa na yung krisis, sana makatawid tayo sa Mindoro at saka sa Marinduque. Marami rin tayong mga kapatid dyan na naghihintay na rin ng ating pagbisita. Sa mga gustong sumama, pwede tayong magkita doon. Now, exciting is announcement. Abangan nyo rin sa April 9. Meron tayong ipopost about GK's position on the West Philippine Sea. Diba? Kasi para sa atin, nasaan yung mahihirap sa usapin? Yes, it's a geopolitical na bakbakan, pero ano naman yung nangyari sa ating mga kapatid na mga mahihirap na mga mangingisda? So abangan, we hope to feature that sa April 9. So, kaya sabi ko kanina, tayo rin kailangan mag-take ng stand. At ang posisyon ng GK, kung nasaan yung mahihirap, nandun tayo. Kung mahihirap ay nahihirapan dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea, and then paramdam natin sa ating mga kasamang mangingisda, lalo na yung mahihirap, na nandyan tayo. Nandyan tayo with them. Diba? Kahit man lang mabisita sila, diba? Kahit kasi hindi man kaya ng GK na makipaggera, pero at least man lang mabisita sila at maibalita yung kanilang kwento, ma-share yung kwento nila sa mas marami, sa karamihan. So, abangan nyo, April 9. Kasi pupunta tayo ng Zambales, I think April 8. And then, we will go around the fishing communities, fishing villages, including the GK site. And then, April 9, abangan nyo yung kwento. Okay, so dyan po nagtatapos ang isa namang live episode ng Biyahero. Pasensya na yung boses ko, medyo pang videoke. No? May tinamaan ng konting sipon at ubo. Hopefully, by Monday, okay na tayo ulit. Pwede na mag-video kayo ulit. So, maraming salamat po at maraming salamat sa mga masugid na sumasabay sa ating biyahe. Kahit nandito tayo sa ating kanya-kanyang bahay, pero salamat at sinabayan nyo yung Lenten season. So, huling episode ng Lenten season bukas. And then, sa Monday, diretso tayo ulit sa regular na Biyahero, kung saan marami tayong pupuntahang mga lugar. So, maraming salamat at yan ulit ang Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. So, dito ngayon, during Black Saturday sa Mandaluyong,
walang iwanan. Thank you!